protestante po na nagsasabi na sila kung ito na iglesia ay walang karapatan na sumali po doon o magsimba po ng linggo. Kagaya po ng sinulat sa Catholic Universal Bulletin of Gospel 1942. Alam mo, siguro kung hindi ko magagalit. I believe that you are a Seventh-day Adventist though. So, the conditioning of your mind seems to lean to the Seventh-day Adventist kind of reasoning. No? Pero ganito, hindi naman masama magsimba ng linggo. Kayo lang naman ang tungkol sa linggo dahil gusto nyo Sabado, di ba? Wala naman nakasulat sa Bible na sasamba ka Sabado. Ang pagsamba sa Diyos, araw-araw. Pwede ka naman sumamba. By the way, let us first analyze. Let us first analyze. Hindi pwede ang Hindi, dito na tayo. What do you mean by the word pagsamba sa Diyos? Let the Bible supply the answer. 12:1. Sa Tagalog Bible, ganito sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang maraming buhay, banal, nag-aaya-aya sa Diyos, na siya inyong katapangan at hindi na espiritual. Offering of yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your spiritual or reasonable service. Yun ang katampatang pagsamba. O-open mo yung sarili mo parang living sacrifice. Alam mo kapatid ko sa Batista lang talaga, sa panahon ng mga patriarka, ang ino-offer nila sa Diyos, papatay nila yung tupa, papatay nila yung baka, o-offer nila yun sa burnt offering. Patay na. Ngayon, sa New Testament, hindi na yun eh. Inalis na ng Diyos yung pag-o-offer ng mga baka o ng tupa. Lalo na ngayon, baka o ng baka. Kasi yun ay makakapagod sa makakapatay na susunugin nila. Baka pag sinusunod mo yung magalit mo, susunugin ka isang masarap niya. Ang galing. Makakagalitan ka. Kung ako kasi sinusunod mo, yandog siya. Ngayon, alam mo ba kung paano, hindi na po para itong sarili natin pinapahandog, pero hindi na papatayin para ihandog. Yan po, living sacrifice. Doon na sila? Pumunta na? O, mapupunta sila doon. Alam mo yun, sasunod natin sila. Sa Diyos na isang haing buhay. Basahin nga natin sa Hiligay muna, kapatid. Pumunta na sila. Baka nandun na sila. Ginapakiluoy ko sa inyo, mga kauturan, bangod sang kaluoy sang Diyos, sa pagdulot sang inyo mga lawas, Kumain subok sila? ahalan Kumain. na buhi, balaan, Ba't kumain? kag kalahamutan sa Diyos, nga amo ang inyo espirituhanon nga pagsimba. Ayan. Ang espirituhanon nga pagsimba, yung paghalad sa inyong lawas. Nick, Ito, yung ano natin, katawan. yung Sila Brad Dennis Gagawin eh. mong halad para Tama sa din dito Diyos. ng pasok dito. Wala na ba buhi, din? Kaya nga, alam mo. Kabisat man dito. buhay ka buhay para makagawa ka ng espirituhanon Hindi ko kabisado, na pagsimba. Ano ba kahulugan nun? Paano, how do we offer ourselves Tawagan mo nga sila. as a living sacrifice unto God? Paano May yun? data ka pa? Kunin natin ang paliwanag kay Pablo rin sa 6:13 ng Roma. Dili ninyo itugyan ang inyo bahin sa sala. Oo, didiretso na Subong kamo. nga galamiton sa pagka di matarong, kundi itugyan ang inyo kaugalingon sa Dios. Subong nga buhi gikan sa mga patay, kag ang inyo mga bahin subong nga mga galamiton sa katarungan sa Dios. Baka pupunta na kasi Ihandog doon. nyo ang inyong mga bahin, Sumunod doon. ang inyong mga sangkap. Pupunta na ata doon. Body itself. Bro, saan na kayo pupunta? Na isang haing buhay na ano yun? Mga kasangkapan. Ito na pupunta na kami kay Labran Dennis. Na bahay. Hindi ba? Hindi. Gagawin mo yung katawan Tanong mo muna. kasangkapan. Sige, saan Di, ba tayo tanong. nakapunta? Hindi ko alam eh. Nasaan na ba yung mga kapatid? Parang walang nakapark doon. Hindi, tanong muna baka nandun. Pumunta ba tayo ron? Ah, nandun daw sa loob. Hindi, nasa lokal daw. Tol. Atras tayo. Ah, nasa lokal daw sila eh. Mamaya, dito muna tayo para. Nasa lokal daw sila, sa lokal. Tara, balik tayo sa lokal. Sige na po bro.
Hindi, sinundan natin sila kasi kala natin ano. Kala natin punta sila dun di ba? Hindi pala nila alam yung pasukan ng lokal. Alam, ewan ko ba't nagpunta yun dyan.